Lyra, hindi ka pa ba mag-aasawa? Sa ngayon, nasa tamang edad ka na. Masakit mang sabihin, subalit wala ka ng mga magulang. Sino na lang kaya ang pamamanahan mo ng mga ari-ariang meron ka? Tanong ng tita ni Lyra sa kanya. Tita, ayoko mag-asawa. Sakit lang sa ulo yan eh. Sagot kaagad ni Lyra. Lyra, kahit na. Kailangan mo pa rin magkaanak. Walang mag-aalaga sa'yo kapag tumanda ka na. Kapag nagkasakit ka, nag-aalalang wika ng kanyang tita. Tita, pwede naman sigurong magkaroon ng anak kahit walang asawa, di ba? Marami na ngayong paraan para magkaanak. Pero Lyra, mas mainam na may dugo at laman ka sa iyong anak. Dahil mararamdaman mo talaga na isa kang tunay na ina. Tita, sa panahon ngayon, ibang tao pa yung nakakatulong sa'yo kaysa sa sarili mong pamilya. Kaya ano bang pinagkaiba nila sa totoong pamilya, di ba? Basta't mahal mo sila at pinaparamdam mo sa kanya na tunay mo silang mahal. So, mag-aampon ka. Di makapaniwalang tanong ng kanyang tita. Oo naman, wala namang masama doon. At isa pa, kaya ko namang palakihin ang mga bata. At paano ka nakakasiguro sa desisyon mong yan? Tita, gaya ng sabi niyo kanina, nasa tamang edad na ako. Kaya alam ko ng ginagawa ko. Hindi naman siguro ako gagawa ng mga bagay na ikakasama ko, di ba? Ewan ko ba sa iyong bata ka? Pero saan ka naman mag-aampon na, Ber? Sa bahay ampunan ba? Nako, kapag doon ka talaga mag-ampon ng mga batang andon, good luck ka na lang talaga. Dahil sa walang mabuting maidudulot ito sa'yo. Mga batang kalye lang yung mga nandun. At sino namang nagsabi na sa ampunan ako mag-aampon, Aber? Natatawang wika ni Lyra. So saan nga? Sabihin mo na nga lang sa akin, Lyra. Tita mo naman ako at hindi naman ako magagalit. Pangungulit ng tita ni Lyra sa kanya. Ano ba yan? Akala ko mga makukulit lang yung mga bata. Kasama ka pala doon, tita. Biro ni Lyra. Sabihin mo na nga lang, Lyra. Pamimilit sa kanya ng kanyang tita. Hay, sige na nga. May nakita akong dalagang umiiyak nung sanggabi. Tapos punti siya. And then, hindi daw siya pananagutan ng kanyang nobyo. Kaya siya yung napili ko. Uwi ka ni Lyra. Ano? Bakit basta-basta ka nalang pumipili ng hindi mo kakilala, Lyra? Diyos ko naman. O paano na lang kapag nagbago yung isip ng tatay ng bata? Pero kung yan pala ang plano mo, may pamangkin ang Tito Ondoy mo sa probinsya at di pinanagutan. Yun na lang ang ampunin mo. Suwestyon ang kanyang tita. Nakapag-desisyon na ako, tita eh. Kahit na sinong iharap mo sa akin, pipiliin ko pa rin yung batang yun. Dahil sa napakaswerte ko kaya. Ha? Anong swerte? Ipaliwanag mo nga. Naku, ikaw talagang bata ka. Mahilig ka sa mga pasikot-sikot na mga pananalita. Naiinip na wika ng kanyang tita. Ewan ko din sa'yo, tita. Matanda ka na nga, pero ang kulit-kulit mo pa rin hanggang ngayon. Pero okay, sasabihin ko na nga para makaalis ka na at baka hinahanap ka na nila si Lina. Mas mabuti pa nga. At aba, magpasalamat ka at tinalo kita dito para naman maging masaya ka kahit minsan. Natatawang wika ng kanyang tita. Napatawa na lang din si Lyra. Okay, fine. So, kambal ang anak ng babaeng yun, kaya siya ang pinili ko. Kasi, nakakabore naman kung isa lang yung aampunin ko, di ba? Mabuti yung dalawa sila, para hindi na ako mabored. At may kalaro pa siya. Nakangiting wika ni Lyra, habang ang kanyang tita naman ay bumilog ang mata sa pagkagulat. What? Gosh, ang galing-galing talaga ng pamangkin kong mamili. Natutungong wika ng kanyang tita. I told you, ayaw mo ba kasing maniwala eh. Ikaw naman kasi, hindi mo sinasabi lahat eh. Pero anyways, aalis na ako. Wah, excited na ako makita at makilala ang mga future kids mo, Lyra. Paalam ng kanyang tita sa kanya at tuluyan na itong umalis.
Napabuntong hininga na lamang si Lyra at agad na pinuntahan ang dalagita na kanyang nakausap. Lori? Tawag ni Lyra sa dalaga. Ate Lyra, ang sakit ng mga balakang ko. Baka manganganak na ako. Naiiyak na wika ni Lori habang nakahiga ito sa kama. Ha? Ay na ba ang araw ng manganganak ka? Di ba sa susunod na linggo pa yun? Kinakabahang wika ni Lyra. Di ko alam, Ate Lyra. Basta ang alam ko, ngayon ay manganganak na ako. Wah! Aray, ang sakit! Sigaw ni Lori, kaya't natataranta naman si Lyra at tumawag ng ambulansya upang maisugod sa ospital si Lori. Nanganak naman kaagad ito. Kambal na babae ang ipinanganak nito. Lori, gusto mo bang makita pa ang mga anak mo bago ko sila kunin? Magalang na tanong ni Lyra kay Lori. Huwag na ate, masasaktan lang ako dahil di kami pananagutan ng ama nila. At alam ko naman na mas mainam ang kanilang pamumuhay sa iyo. Kaya sana naman ate, huwag mo na akong ipakilala sa kanila. Dahil simula ngayon, ay isipin kong wala na sila sa akin. Malungkot nitong sagot. Ikaw ang bahala, Lori. Basta't kilala mo naman ako at alam mo kung saan kami hahanapin, okay? Ani na lamang ni Lyra at agad namang tinanguhan ni Lori. Kapalit ng pag-ampuan ni Lyra sa mga anak ni Lori ay ang pagpapaaral ni Lyra kay Lori sa ibang bansa upang doon na din magbagong buhay ang dalagita. Dahil isa ng Canadian citizen si Lyra, ay pinitisyon naman niya si Lori bilang kanyang pinsan para maging citizen na rin ito ng Canada. Naging masaya naman ang buhay ni Lyra kasama ang mga kambal at mahal na mahal niya ito hanggang sa lumaki na sila. Lumaki ang kambal na mga magaganda at mayaman dahil sa mayaman si Lyra. Mami, tawag ni Shai sa kanyang inang si Lyra. Yes, anak. Magpapaalam po sana ako sa inyo. May gagawin po ako mamaya sa bahay ng kaibigan ko. Kung okay lang po. Tanong ni Shai. Okay lang naman. Basta't umuwi ka sa tamang oras, Shai, ha? Paalala ni Lyra. Oo naman, Mami. Salamat po talaga. Nakangiting wika ni Shai at agad namang niyakap si Lyra. Naku, Mami. Huwag mong papayagan yan. Hindi yan pupunta sa bahay ng kaibigan niya. Pupunta yan sa bahay ng jowa niya. Pagkontra ni Sly sa kanyang kakambal. Ano? Naguguluhang tanong ni Lyra sa kambal. Sabi ko po, Mami, si Shai ay hindi pupunta sa bahay ng kaibigan niya. Pupunta siya sa bahay ng nobyo niya. Ang landi, di ba, Mami? Ang bata-bata pa para sa mga lalaki. Iyo, gayahin mo nga si Mami Shai. Nasa tamang edad bago niya tayo pinanganak. Mataray ng wika ni Sly. Totoo ba ang sinasabi ng kambal mo, Shai? May otoridad na wika ni Lyra. Mami, hindi po totoo yan. Sa kaibigan ko po talaga ako pupunta. Nauutal na pagsisinungaling ni Shai. Ang sinungaling talaga nito, oh. Sabi pa ni Sly. Mami, huwag kang maniwala dyan kay Sly. Inggit lang yan kasi grounded siya at di siya makakalabas ngayon sa bahay. Kilala mo naman ako, diba, Mami? Paglalambing ni Shai kay Lyra, kung kaya't napaniwala naman ito kagad si Lyra. Sige na, Shai, umalis ka na at baka naghihintay na sa labas yung kaibigan mo. At ikaw, Sly, mag-uusap tayo. Seryosong saad ni Lyra, kaya't napasimangot na lamang si Sly. Huwag kang bida-bida dahil ako ang paborito ni Mami. Hindi ikaw. Kawawa ka naman. Bulong ni Shai sa kanyang kambal na si Sly. Kaya't inis na inis si Sly at di maipinta ang kanyang pagmumukha. At agad na aalis na sana. At saan ka pupunta, Sly? Tanong sa kanya ni Lyra. Sa kwarto ko malamang. Wala man akong ibang pupuntahan maliban lamang kung papayag ka na aalis ako. Walang gana nitong sagot sa ina. Mag-uusap tayo sa backyard. Sumunod ka sa akin. Malamig na saad ni Lyra. Kaya't napabuntong hininga na lamang si Sly at agad na sinundan ang kanyang ina. So Sly, masama yung ginawa mo kanina sa kambal mo.
Panimula na sermon ni Lyra kay Sly. Ano ba yan? Ako na naman ba yung masama? Palagi na lang. Walang gana nitong sagot. Sly, di naman sa ikaw na lang palagi ang masama. Wala akong paborito sa inyong dalawa. Kinakausap kita dahil masama ang ginawa mo. Na pinagbibintangan mo yung kapatid mo sa mga bagay na hindi naman niya ginagawa at malabo niyang gawin. Sagot ni Lyra. Okay, ako nang masama. Sige, ako na. Tapos ka na ba? Dahil aalis na ako. Wika ni Sly at padabog na tumayo at umalis. Sly, wag kang bastos. Kinakausap pa kita. Sigaw ni Lyra, subalit hindi ito sumagot at nagpatuloy lamang sa kanyang paglalakad. Hay, naku! Yan na lamang ang nabitawang salita ni Lyra dahil sa hindi niya alam kung sino sa kanilang dalawa ang totoong nagsasabi ng totoo. Kasi sa pagkakakilala ni Lyra kay Shy ay mahinhin ito at malambing. Habang si Sly naman ay kabaligtaran sa kanyang kambal. Na halos nga ay bastos na ito kay Lyra. Kaya't nakapagdesisyon na lamang si Lyra na hayaan na lamang muna ang kanyang mga ampon. Isang araw ay maagang nagising si Shy at bad mood ito dahil sinag-aaway na naman sila ng kanyang nobyo. Kaya't maaga itong lumabas sa kanyang silid at doon na lamang tumambay muna sa kanilang garden. Asan si Mami? Tanong ni Shy nang makasalubong niya ang isa sa kanilang mga katulong. Maaga pong umalis, Ma'am. May meeting po ata. Ganun ba? Sige. Sagot na lamang ni Shy. Agad naman siyang pumunta sa garden. Subalit sa di inaasahang pagkakataon, ay nakasalubong niya ang kanilang katulong na may daladalang juice, kung kaya't natapon ito sa damit ni Shy. What the? Ano ba? Sigaw ni Shy. Sorry po, ma'am. Hindi ko po sinasadya. Sagot ng kanilang katulong at agad na tinulungan na makatayo si Shy, pero tinanggihan lamang siya nito. What the? Wag mo nga akong mahawakan. At pwede ba? Lumayo pa, baka masampalan kita. Wisit na nga ako, dumagdag ka pang peste ka. Sigaw ni Shy at sasampalin na sana niya ang katulong, pero agad na nasalo ni Sly ang kamay ng kanyang kambal. Bagal mo naman, sis. Itawan mo nga ako, Sly. Sigaw ni Shy. Manang umalis ka na. Baka gusto nitong kambal ko na turuan ko to ng leksyong babaeng to. Wala si Mami dito para tulungan ka. Nakangising wika ni Sly na siyang naging dahilan na mapalunok si Shy sa kanyang sariling laway. Natatakot ka na ba? Sumagot ka nga. Ang tapang-tapang mo pa kanina eh. Nakangiting tanong ni Sly. Pwede ba, Sly, bitiwan mo nga ako? At sige, saktan mo ko nang mas madagdagan mo yung kasalanan mo kay Mami. Sige, gawin mo. Paghahamon ni Shy sa kambal. Kapal din ang mukha mo no? Pero sorry, hindi kita sasaktan. Dahil super dramatic queen ka pa naman. Ako naman ang masama dito. Pero sorry na lang, hindi ko bagay patulan. Dahil hindi ka naman worth it. At isa pa, kung may away kayo ng nobyo mo, wag mong idama yung ibang tao. Ganyan ba tayo pinalaki ni Mami? Kapag nalaman to ni Mami na ganito ang ugaling meron ka, baka pagsisihan mo to. Banta ni Sly. At bakit ko naman pagsisisihan? Wala naman dito si Mami. Sorry, pero ako ang paborito niya. At di yan siya maniniwala sa iyo. At di din naman magsasalita yung mga katulong natin. Dahil alam na nila kung anong mangyayari. Nakangising wika ni Shy. Ang pangalan mo hindi bagay sa'yo. Dapat Devil ang name mo eh. Wika na lamang ni Sly at iniwan ang kambal. Agad namang pinuntahan ni Sly ang kanilang katulong upang masiguradong okay ito. Napatawa na lamang si Shy. Ang hindi nila alam ay narinig lahat ng tita ni Lyra ang pag-uusap ng kanyang kambal, kung kaya't agad nitong pinuntahan si Lyra. Lyra, may kailangan kang malaman. Wika ng kanyang tita nang makapasok ito sa kanyang opisina.
Ano naman yan, tita? Marami akong gagawin. Sagot naman ni Lyra. Tungkol ito sa mga anak mo. Ha? Anong nangyari sa kanila? Kinakabahang tanong ni Lyra. Alam kong hindi ka maniniwala dito. Pero gosh, ako mismo yung nakarinig at nakakita ng mga pangyayari kanina. Ano bang nangyari, tita? Tungkol ito kay Shai. Naku talaga, Lyra. Mali talaga tayo sa iniisip na mabait ang batang yun. Ang totoong mabait pala ay si Sly. Tita naman, malabong mangyari yun. Kilala mo si Sly at kilala mo rin si Shai. Kaya nga, kasi kanina, natapunan ng Diyos si Shai ng katulong mo. At alam mo ba, nasasaktan niya sana to. Mabuti na lang talaga ay andun si Sly. At isa pa, di lang sa ngayon ito ginawa ni Shai, kundi palagi na. Ano? Naku, yun na nga talaga yung sinasabi ko sa iyo eh. Ang mas mabuti pa, Lyra, gumawa ka ng plano upang makita mo sino talaga yung tutulong sa iyo kapag tatanda ka na at magkakasakit ka. Suhestyon ng kanyang tita. Yan din naman ang gagawin ko, tita. Pero sa sinabi mo ngayon, parang malabong mangyari eh. Hindi makapaniwalang wika ni Lyra. Basta, hindi ako nagsisinungaling. Kilala mo ako, Lyra. At kung ayaw mo talagang maniwala, kausapin mo ang mga katulong mo nang hindi alam ni Shai. Suhestyon ng kanyang tita. Sige, tita. Mamaya na lang kasi marami pa akong ginagawa. O sige, alis na ako. Paalam ng kanyang tita. Sa sinabi ng kanyang tita, ay hindi makapag-focus sa kanyang ginagawa si Lyra. Kaya't naisipan na lamang niya na umuwi muna upang malaman ang katotohanan. Good afternoon po, ma'am. Maaga po yata kayong nakauwi. Tanong ng kanyang katulong. Hindi maganda ang pakiramdam ko eh. Asan ang kambal? Tanong niya. Si Ma'am Shai po ay umalis at si Ma'am Sly po, nagmumukmuk lang po sa silid niya. May tatanong lang sana ako sa inyo tungkol sa nangyari kanina. Sinaktan ka ba ni Shai? Ma'am, hindi po. Alam niyo namang ang bait-bait ni Ma'am Shai. Nauutal na wika ng katulong nila at nakita ni Lyra sa mga mata nito ang pagsisinungaling. Alam ko ang lahat ng nangyayari. May CCTV dito. Kaya hindi mo na kailangan pang magsinungaling. Panimula ni Lyra. Magsasalita pa sana siya nang biglang magsalita muli ang kanyang kasambahay at lumuhod po ito sa harapan niya. Ma'am, sorry po. Nagsinungaling lang po naman talaga ako, ma'am, dahil ayaw ko pong matanggal sa trabaho ko. Naiiyak nitong wika. Okay lang. Hindi naman kita tatanggalin eh. Pero sagutin mo muna yung tanong ko. Ilang beses na tong ginagawa ni Shai? Ma'am, hindi ko na po mabilang. Basta't palagi po. Nananatili kaming tahimik dahil ayaw naming matanggal sa trabaho. Ganun ba? Tanong ulit ni Lyra na agad namang tinunguan ng kanyang mga kasambahay. Marami pang mga sinabi tungkol sa masamang ugali ni Shai. Kaya't na-guilty naman si Lyra sa kanyang mga paninerman kay Sly. Kaya't nakapagdesisyon na siya na magpapanggap siya na may sakit upang masigurado kung sino sa kambal ang tutulong sa kanya. Sa isip-isip niya ay si Shai ang tutulong dahil parang ang layo-layo ng puso niya kay Sly dahil sa tigas ng ulo nito. Sinabihan niya ang kanyang mga katulong sa kanyang plano. Asan si Mami? Tanong ni Shai nang makauwi na ito. Nasa ospital po. Sagot naman ang katulong nila. Ano? Sigaw ni Sly na pababa ng hagdan. Huwag ka nga sumigaw, Sly. Ang OA mo. Mataray na wika ni Shai. Teka nga, si Mami nasa ospital? Bakit di ko alam? Nandito lang ako sa bahay. Inis na saad ni Sly. Hindi mo kasi tinanong sa amin, Ma'am Sly. Porket di tinanong, di niyo sasabihin sa akin? Mga gago ba kayo? Sa ospital ba si Mami nakakonfine? Nag-aalalang tanong ni Sly. Bakit ba, Sly? Pupunta ka? Tanong ni Shai. Aba, oo naman. At ikaw, sasama ka? Ikaw na lang muna. Marami pa akong gagawin.
Okay lang naman siguro si Mami doon, di ba? Di pa naman siguro mamamatay si Mami. Kasi, sinugod pa nga lang, di ba? Kapag nalaman to talaga ni Mami, baka palayasin ka na niya. Ewan ko sa'yo, basta ayoko doon. Hindi maganda yung pakiramdam ko ngayon. Mataray na saad ni Shai. Kaya't mag-isang pumunta si Sly sa ospital. Mami? Tawag ni Sly sa kanyang ina na makitang hindi ito gising. Pero ang totoo ay nagpapanggap lamang ito. Sly, asan si Shai? Mahinang tanong ni Lyra. Busy si Shai, Mami. Pero okay mag-alala. Pipilitin ko siyang puntahan ka dito. Okay? Ang mahalaga, nandito na ako at aalagaan kita, Mami. Basta't magpagaling ka, ha? Mahal na mahal kita. Naiiyak na wika ni Sly. Okay lang naman ako, anak. Hindi lang talaga maganda yung pakiramdam ko. Kahit na, Mami, baka may gagawin ka rin, anak. Okay lang ako. Pupuntahin mo na lang dito yung mga katulong natin para may magbabantay sa akin. Suwestyon ni Lyra. Wala namang mas importante na gagawin, Mami. At kahit na importante man yun, makakahintay yan. Dahil sa mas mahalaga ka. Okay? Ako nang bahala dyan. Wika ni Sly, kaya napatango na lamang ang kanyang ina. Hindi talaga dumalaw si Shai sa ospital at nagparty pa sa loob ng kanilang bahay. Mami, bukas makakalabas na tayo. Uuwi mo na ako, ha, para sabihin kay Shai na makakauwi na tayo. Ani Sly. Sige anak, mag-iingat ka. Agad namang umuwi si Sly at gulat na gulat siya na ang kalat ng kanilang bahay. Maraming tao at parang may dumaan na bagyo. Shai! Buwisit ka! Sigaw ni Sly na siyang naging dahilan upang mapamulat ang lahat ng mga tao na nasa kanilang bahay. Ano ba yan, Sly? Puyat pa kami. Wala akong oras makipag-away sa'yo. Sira ulo ka. Lalabas na si Mami bukas, hindi ka man lang dadalaw ngayon? Ano ba yung nasa ospital kami tapos ikaw dito nagpa-party? At hoy, kayong mga tao kayo, umalis na nga kayo dito. Manang, pakilinis po yung bahay. Sigaw ni Sly kaya't agad namang umalis ang mga kaibigan ni Shai at nilinis na ang kanilang bahay. Maghanda ka na para pumunta tayo sa ospital, Shai. Huwag kang bastos. Seryosong saad ni Sly. Kaya't walang nagawa si Shai kundi ang sumunod dito. Nang matapos na si Shai, ay agad silang pumunta sa ospital. Mommy! Pati ni Shai sa kanyang ina. O Shai, mabuti na lang at nakadalaw ka. Hindi ka na ba busy? Tanong ng kanyang ina. Hindi na po, Mami. May kailangan ka ba? O baka may gusto kang kainin? Anong nararamdaman mo? Pagpapanggap ni Shai na nag-aalala sa kanyang ina. Ang uoy mo talaga, no? Okay na yan si Mami. Hinintay ka lang niya dahil gusto ko niya makita. Ay, sorry, Mami. Nag-aalala lang po ako. Malambing na wika ni Shai sa kanyang ina. Nag-aalala ka sa kalagayan ko? O nag-aalala ka na malaman ko ang katotohanan? Malamig na wika ng kanyang ina. Ha? Tanong ni Sly. Anong katotohanan, Mami? Wala naman akong nililihim sa iyo, ah. Sagot naman ni Shai. Sigurado ka ba talaga, Shai? Tanong naman ni Sly. Yes po, Mami. May mga kalokohan bang ginagawa tong si Shai o wala? Ewan ko sa kanya, Mami. Basta ako, ang alam ko lang, ay siya lang ang may karapatang magsabi dahil hindi sa lahat ng oras magkasama kami. Sagot kaagad ni Sly. Mami naman, okay ka lang ba? Wala naman akong tinatago sa iyo, ah. Paninigurado ni Shai. Sige na, Shai. Sabihin mo na nga lang. Kung gusto mo pang maawa ako sa iyo at pipilitin kita kaysa ni Sly. Banta sa kanya ng kanyang ina. Mami, wala talaga akong ginagawang hindi niyo alam. Shai naman, hindi kita pinalaking sinungaling. Pero bakit nagsisinungaling ka? Akala mo ba hindi ko alam lahat ng mga ginagawa mo sa mga katulong natin? At ang pagpaparty mo sa bahay ko habang nasa ospital ako?
Seryosong saad ni Lyra. Mami, si Sly bang nagsabi sa'yo niyan? Mami, sinisiraan niya lang ako. Dahil paborito niyo ako kaysa sa kanya. Ha? Anong ako? Wala akong sinasabi kay Mami na ganyan siya eh. At hindi ko na yung problema kung bakit alam niya. Hindi ako sinabihan ni Sly. At huwag mo siyang pagbintangan. Dahil kahit kailan, hindi kanya nilaglag. Dahil mas pinili niyang magmukhang masama kaysa siraan ka para magmukhang mabait. Oo, tama ka, Shai. Ikaw sana ang paborito ko. Pero mali pala ako. Kaya Sly, anak, sana patawarin mo ko sa lahat ng mga nagawa ko sa iyo. Uwi ka ni Lyra at tinanggal ang lahat ng mga nakasabit sa kanyang katawan. Mami, anong ginagawa mo? Nag-aalalang tanong ni Sly. Isa pa, wala talaga akong sakit. Plano ko ang lahat na ito upang malaman talaga kung sino sa inyong dalawa ang makakatulong sa akin kapag nagkasakit ako at pag matanda na ako. Tanging si Sly lamang ang tumulong sa akin. Kaya naman, Shai, sana naman, huwag ka nang magpanggap para mahalin ka. Ipalabas mo kung ano ka. Payo sa kanya ni Lyra. Walang masagot si Shai, kaya't umiyak ito. I'm so sorry, Mommy. Iyak nito. Huwag kang mag-sorry sa akin. Mag-sorry ka sa sarili mo. At kay Sly. Dahil pinagmukha mo siyang masama. At isa pa, hindi ko kayo tunay na mga anak. Inampun ko lang kayo. Pero kahit kailan, ay hindi kita pinabayaan. Minahal ko kayo na parang tunay kong mga anak. Ani Lyra. Ampun lang kami? Hindi makapaniwalang tanong ni Sly. Ikinuwento kaagad ni Lyra ang lahat ng mga pangyayari. Sorry, Mommy. Pero salamat pa din na tinanggap niyo kami. At aalagaan po kita bilang utang na loob ko. Pangako ni Sly. Dahil sa pangyayaring iyon, halos lahat ng mga ari-arian ni Lyra ay ipinangalan niya kay Sly kumpara kay Shai. Hindi naman nagreklamo si Shai dahil alam niyang may pagkakamali din siya at hindi niya deserve ang mga bagay na deserve ni Sly. Natutunan na rin ni Lyra na hindi lahat ng bagay na nakikita mo ay totoo. Mayroong ibang magaling magpanggap para lang makuha nila ang lahat ng mga gusto nila. Maliban na lamang kapag gagawa ka ng paraan upang malaman mo ang katotohanan.